Dapat ma-minimize natin ang mga delays. Yung mga pag-deliver, what are expected from us ng ating mga clients, mas sobrang delay tayo. May mga problema, may mga hindi tayo na-deliver on time. So, hindi po maganda yan para sa client. Hindi maganda magiging relasyon natin. Okay, Gilibers, how to dig deeper in your business without spending more money. Solve natin dalawa nating problema. Kasi minsan, meron na tayong negosyo, tapos nag-iisip pa tayo ng ibang negosyo without digging deeper sa business natin. And second, gusto nating lumalim pa yung negosyo natin, pero hindi natin magawa kasi akala natin sobrang mahal when you dig deeper or when you improve your business. May mga paraan na you can improve your business by digging deeper without spending more money. Okay? So, there are 4 areas na pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, the first area na dapat nating pagtuunan ng pansin is this. Customer. Yes. You can dig deeper sa business mo by digging deeper sa customers natin. So, anong pwede natin gawin or dapat natin gawin sa mga customer natin? First, tingnan natin yung feedback nila. Kumuha tayo ng feedback. Hindi masamang humingi tayo ng opinion or feedback sa ating mga kliyente. Kung physical store yan, pwede ka maglagay ng box. So, what's your feedback? Or meron ka pirasong papel, please give your feedback to us. Or kahit na online, pwede magbigay sa atin ng feedback. Kasi yung feedback na yon, pag madami ang nagsasabi noon, for example, 10 ang nagbigay ng feedback, 5 ang nagsabi, 6 ang nagsabi, valid yun. So, you have to improve kung ano man ang feedback ng iyong kliyente. Okay? Second, tinan mo din ang buying patterns nila. Kailan ba sila bumibili? Para mapagandaan mo din yung mga time na hindi sila bumibili. And last po, you have to dive into their world. Dapat puntahan natin yung lugar nila. Ma-feel natin kung anong gusto nila, ano yung situation nila para mas ma-improve natin yung ating products and services. So, magkaroon tayo ng further research. Kaya nga merong R&D. Yung ibang mga negosyo, meron pong R&D yan. Sila nagkakandak ng research and gumagawa ng development. So, let's dig deeper sa customer natin. So, ang tanong ko sa iyo as a business owner, did you dig deeper? O basta may bumili, okay na yon. Basta nakabenta ka, okay na. Alam niyo sa amin po dito sa IMG, no, we dig deeper. Ako, tinitingnan ko talaga ang kliyente ko, ano ba talaga yung pain points nila. Kaya ako, I know very well I know very well kung ano ang gusto ng mga OFW. Gusto nila makaipon para pagdating dito sa Pilipinas, pag matanda na sila, meron silang bahay, meron silang source of income. Meron silang savings. Yan lang naman ang gusto ng mga OFW. So, we dig deeper. Nagkakaroon kami ng mga encounter. So, ako nakipag-usap ako sa mga OFW para mas maaral ko pa ano mga free webinar ang dapat nating ibigay. Okay? So, sa atin po, nag-dig deeper ka na ba? Okay? So, second, aside from customer, ano pa yung dapat nating laliman ng pag-aaral sa negosyo natin? Second is profit margin. Yes. Yung profit margin tingnan natin in 2 ways. So, first is, tingnan natin, compute natin ang expenses natin. Kasi, baka kaya konti ang profit margin natin or mababa ang profit margin natin, sobra ang expenses natin sa ating pag-produce ng products natin or pag-deliver ng services natin. So, try to review. Ano yung mga operations or mga activities or mga materials na pwedeng wala para tumaas ang profit margin natin. Okay? So, tingnan natin mabuti. Aralin natin. And second, baka it's high time for you to increase your profit margin. Baka tumaas na lahat yung presyo mo nung pang 3 years ago pa, 5 years ago pa, kasi natatakot ka baka hindi bumili sa'yo. Baka naman ikinakalugi mo na yan. So, dig deeper. Profit margin. Review your profit margin. Alright? And third po, na dapat natin pag-ukulan ng pansin, dig deeper, is try to review your operations. Tingnan natin operations. Operations ng business natin. Okay? So, baka kasi sobrang dami ng delay. Dapat ma-minimize natin ang mga delays.
yung mga pag-deliver, what are expected from us ng ating mga clients, mas sobrang delay tayo. May mga problema, may mga hindi tayo na-deliver on time. So, hindi po maganda yan para sa client. Hindi maganda magiging relasyon natin. Okay? So, try to review. So, tinan mo din sa operations nyo yung organizational chart. So, tinan natin, baka may nag-o-overlap na ng mga functions. Dapat trabaho niya, dito mo ina-expect, o hindi clear. Ano ba ang expectations mo per employees, per department? Dapat dig deeper. Ikaw na business owner, pag-isipan natin yan. Kaya nga dapat meron tayong tinatawag na rule of 1 hour every day. That is analyzing your business. Bago ka umuwi, tinan mo muna, ano ba yung operations ko? Tama ba ako? Dito ba dapat tumanggaling? So try to review and dig deeper on your operations. And last, to dig deeper is your employees. So, tinan mo yung mga empleyado mo. Dalawang bagay po yan. First, nalilid mo ba ng tama? Tama ba ang yung leadership strategy? Nalilid mo ba ng tama? Nakikita mo ba yung, or nako-consider mo ba yung individual differences? Alam nyo, sabi nila, di ba? Treat everyone equally. For me, don't treat your employees equally. Kasi iba-iba po yan. Iba-iba po ng nature, iba-iba ng characteristics, iba-iba ng needs. Kaya when you are talking to certain employee, iba dapat ang approach mo dito. Iba approach mo dito. If you have like 30 employees, different approaches yan. So you have to dig deeper. Aralin natin. Mag-aral tayo ng konti ng psychology as a business owner. Kaya alam nyo, as a business owner, ang dami natin dapat aralin. Kaya walang reason para mag-jump ka agad sa next business hanggat hindi nagtatagumpay ang isang mong negosyo. Okay? And of course, employees, try to dig deeper. Nai-inspire mo ba sila? Natitrain mo ba sila? Inspired ba silang pumasok? Alam ba nila ang future nila sa company mo? Nakikita ba nila if they will stay in your company for 5 years? Eto, magkakaroon sila ng ganito. Eto yung mangyayari sa kanila. If not, try to dig deeper. Paano mo ma-explain sa kanila that this is our future? But to be there in our future, dapat eto maging culture natin. Okay? So sa ating po lahat, Gilibers, this 2025, try to dig deeper sa iyong business. So, try to review employees, of course, your operations, profit margin, and your customer. Dig deeper. Okay, let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.